kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, araw ng Biyernes. May bibistahin tayo. Isa sa mga kaibigan natin na dumadaan sa napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. Isa po itong pastor. Alam ko naman na kilala nyo na ito, si Brother Paas. Yan, sana wag siyang panghinaan ng loob, kasi alam ko naman na pagsubok lang yan sa ating buhay bilang isang tao. Yan, tara, samahan po ninyo ako at pupuntahan natin siya. Ayan, dito na tayo kay Brother Paas. Yan po. Oh, nakasara yung pinto. Yung mga kasama, dito na tayo sa bahay nila Brother Paas. Bro, pasok na ako. Kumusta? Eh, lamig dito ah. Ay, praise the Lord, may lumi kang dala. Eh, syempre, Leng, ano naman, kakain ako ng lumi? dala tayo ng Gugutom ako eh. special na lumi. Yan Hindi po. lang ipapagay ako kay Mrs. Nagugutom talaga. Eh, sige, magkain ka para lumakas ka. Leng, pakiano mo yung lumi mo? Nagugutom ako. Yan, para makakain si Brother Paas Ano yan? natin. Grabe naman. Pati ito, babayaran mo pa. Huwag ko nang bayaran yan. Leng, kakain ako. Ay, praise the Lord, masarap ito. Pasalubong ko sa'yo yan. Initin pa ba yan? Hindi Ay, na mainit. mainit na yan. Bagong luto yan. Wala na sa papa. Wala kayo ba ng mga natin, nagugutom talaga ako kanina pa. Ang dami niyan. Pwede kayong kumain na dalawa. Oo, dalawa kami kakain ito. Ilagay mo dun. Sige lang. Yun, Kamusta naman si Brother Paas? purihin ng Diyos. Talagang ang Diyos kumuha ng himala. Isipin mo, halos pamatay-matay na ako. Napanood ko yun kay ano. Tapos ito sa biyaya ng Panginoon. Ako di ko maipaliwanag kung anong nangyari sa akin. Nagulat talaga ako. Ako mismo. Siguro mas maganda dito ka na lang. Oh. Diyan ka na lang para mas relax yung likod mo. Dito pala si ano, hindi ko napansin. Dito si Pinyi. Anak ko. Ewan pa ano sa pasok niya. Ay, na ano na yun, nagtitrainee na. Oo. Lagi nasa ospital yan. Saan ospital nagtatrabaho? Salamat talaga, nagugutom ako eh. Saan nagtatrabaho si Pinyil? Ano, saan ospital? Hindi trabaho, ano lang. Na- Ito, Ano, parang trainee. Oo. Ayos yan, para ano siya, masanay siya. Sensya ka nga. Ay, okay na. Para namang bago lang ako dito sa bahay mo. Tagal naman ni Macy. Gutom na ako ay. Kain ka habang nagkikwentuhan tayo. O kain ka muna siguro. Kain mo na ako. Bago tayo magkwentuhan at baka Tama-tama, maistorbo ka. Hindi man. Ako na nga dinalan mo, ako pa Ay, siyempre magkain ka muna bago tayo magkwentuhan para mas malakas ka. Tagal naman. Mamaya na lang natin ituloy yung interview natin kay Brother Paas. Tapos bibigay natin yung dito pagmamahal ng mga sponsor natin. Yan muna, i-stop. Ayan mga kasama, tapos na si Brother Paas na kumain.
Yan. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Brother Paas, at nakakain ka? Medyo gumana ang pakiramdam ko, nabulog ako eh. Mm. Actually, hopeless case na ako. Kasi Sina- I feel dying na talaga. Napanood ko yung vlog ni Bente Boy. Andun ako nung pati yung kay Bro Rich Falcon, yung mga may pinatawag ka na. Hindi ko rin napansin, tumulo yung luha ko yung napanood ko yung kay Bente Boy. Yung upload niya. Tapos umiyak na si Mrs. Paas, tapos si Pinyel. Ay, ano yun? Yung kuha ni Mrs. yun. Anong nangyari doon? Ba't parang nabigla kang hindi ka makabangon? No, nandun ako sa labas. Hmm. Papay-pahinga, naupo ako. May sabi ko, hindi ko kaya, pasok na ako sa loob. Mm. Tapos nahiga ako, may nanigas na yung mga kamay ko. Tapos nanigas yung mga paa ko. Tapos habol ko ng hininga ko, hindi nila alam. Mm. Hindi ko alam kung sino pumasok, si Mrs. o si... Buti pumasok ito, kung hindi patay ako. Naghahabol ka ng hininga? Nangihina na ako masyado, wala na akong lakas. Para bang... Ito, gumaganyan ako. Kusa nang gumaganyan, bumabagsak. Tapos, unti-unti na akong pumipikit. Tapos habang nakapikit ako, hindi ko na maidilat yung mata ko. Tapos, gumagano na ako. Naghahabol ka ng hininga? Nahabol ko na hininga ko. Ang time na yun, magkakaping yung anak ko sa nursing doon sa Mabini. Alas 2 ng hapon. Kala ko nga, tawag na nga ako si utol ko. Umiiyak na sa ibang bansa na wag muna. Eh sabi, sa loob ko, di ko na alam. Tapos nagpatawag ka na ng pastor, di ba? Siyempre tawag mo si Bro Rich Falcon. Si ano, pinutol. Hindi pa yun si ano, yung dati pastor lang. Kasi napanood ko kay Rab, sabi mo, okay na ako, malakas na ako. No. Di ba? Sabi mo kay Rab, sabi ko, kagagaling lang ni Rab dito. Tapos pagkalipas ng ilang araw, ganun yung nangyari. Baka may nakain kang bawal, kaya nagkaganon. Hindi, may pinainom si Mrs. sa akin na hindi ko nagustuhan. Ano yung juice o pagkain? O ano, yung herbal? Hindi pa Tubig yun. na, hindi ba yan? Sabado man yan. Ano pinainom sa'yo? Tubig? Basta mayroon akong ano na parang hindi ko man makakalimutan ko na eh. Basta nung umaga yun, nag-ihiga-higa lang kami. Ay nag-uusap-usap kami ni Pastor. Sabi ko, hinilot ako nun eh. Nag-ihiga pa lang ako. Hinilot ka ni sinong pastor si? Basta next, tapos sabi ko, iwan ko muna kayo dyan, mga parang hihina ako. Hindi ko naman alam na yung panghihinak na pala na yun, magtutuloy-tuloy na. Nakaupo ako, bigla akong unti-unting napapahiga na. Bakit hindi ka nagpadala ng hospital nung time na yon? Ang faith ko kasi, sabi ko, gagaling ako hindi sa doktor, hindi sa kung sino pa man. Gagaling ako sa Himala. Gusto nga rin dalhin. Basta alis ayaw nga niya. Kuya Sama. Kasi ang kagandahan din pag nasa hospital ka yung suporta ng dextrose sa katawan mo. dextrose. Kasi kahit hindi ka kumain, hindi ka siguro mapayat, no? Hindi ka pag naka-dextrose, kailangan mo bang kumain? Hindi na. Pag ganun na ano. Hindi ko alam. Hindi Wala ko lang na- Si Pinyel, sa ano, alam niya yon na pag naka-dextrose ka, hindi ka na pwedeng magkain? Hindi na ano. Hindi pa niya alam. Second year pa lang naman. Hindi pa na ituturo sa kanila yung ganun. Noong time na yun talaga, ano lang, nagulat na lang ako, bigla ko nang hina. Tapos, pasok ng anak ko, hinahanap ko na sila lahat. Sa aking nasa isip ko nun, bago ako mawala, makausap ko silang 4, silang 3. Kaya pinapatawag ko na nga yung anak ko na pauwiin dito. Sabi naman ng ano din kita, sabi ko wag na. Pray na lang kayo, mag-worship kayo, mag-pray kayo. Kasi napanood ko kumakanta pa nga si Mrs. Paas. Hindi nag-pray sila. Kung mag-pray sila yon, ginaganyan ako ng misis dito. Huwag ka matulog, gumising ka, hindi ko man alam anong sinasabi niya. Basta ang narinig ko lang, huwag ka matulog.
Pero pag pumipikit ako, ginaganyan ako ni Mrs. Ano para wala akong makatulog nga. Ah, Kasi ayaw ko bang pumikit, parang kusap pumipikit na yung mata ko eh. anong pakiramdam mo? Parang masikip ang dibdib mo o nahirapan ka lang na huminga? Nahirapan ako huminga. Tapos parang hindi ko na maintindihan sa sarili ko eh. Na parang kusa ng pumipikit yung mata mo? Wala na akong idea. Basta ang alam ko, mamatay na ako ng oras na yun. Hmm. Pagkabuto ng hininga niya. Hindi ka na... hindi na... Hindi No, ako, hindi na normal yung paghinga mo? magkukonvulsion tapos biglang titigil. Mm. Tapos ito, panay ang pray na. I-rebuke spirit of death, parang ganun pa mga sinasabi niya. Mm. Pero ako, di ko alam na, kinukunan niya pala ako ng video. Mm. Tapos pinatawagan ko na yung kapatid ko. Sabi ko, yung dalawa kong kapatid, kahit man lang kung mamatay man ako, makita nila actual na nagigalaw na ako. Na wala na akong pag-asa. Buti na lang malakas yung pananampalataya mo, Brother Paas. Kasi inilagay sa puso ko ng Diyos na hindi ako magpagamot. Ayun ang naging pananaw ko sa sarili, hindi ako papagamot. Kaya kung ang himala ng Diyos ang bumuhay sa akin, hindi yung doktor, hindi yung ano pa man. Kasi sabi ko, kapag doktor ang nagpagaling sa akin, sisikat doktor. Pag ang Diyos ang nagpagaling sa akin, sisikat, mapaparangalan nila ang Diyos, maluluwala nila ang Diyos. Pwedeng maraming magbalik loob sa Diyos. Sa pamamagitan ng himala na ginawa ng Diyos sa akin na ako'y dying na talaga. Tsaka, Hindi, yun. Naka-recover ako. Tapos ito nga, nung bumisita si Rab, naka-recover ako. After ng pag-alis ni Rab, nag-iba na naman ang pakiramdam ko. Hindi na ako makakilos, hindi na ako makagalaw. Tapos may biglang dumating na pastor, nag-pray. Ano pangalan? Tanong mo, sino? Kuya Kendred. si Kinred, Sabi ko, andyan. mami na. Andyan pala si Kinred din, nagbisita. So nagulat ako. Pagkasarado yung pinto. Ano naman na yan? Tapos, Yun, akala ko mamatay na talaga ako doon, nananalangin ako. Tapos purihin ng Diyos. Nung after ng prayer ng pastor na nagutom ako, di kumain ako. Pagkasarado mo muna yung pinto at maano. tapos, bigla ka nagutom. Oo. Ano yung unang kinain mo nung nagutom ka? Lugaw, naganap ako ng lugaw. Ayan, pagkatapos na pinag-pray ka, Brother Paas, bigla ka nagutom. Oo, parang nakaramdam ako ng gutom. Naganap ako ng gatas. Frozen na inom ko. Tapos kinabukasan, nagpa-request yata ako ng aras kaldo, Yung nag-aras kaldo. Hanggang nakakain ako ng nakakain. Hanggang ngayon, purihin ng Diyos. So sabi ko, Panginoon, salamat po gumawa ka ng himala sa buhay. Kasi, Sige, Lord, alam mo, binipilit ako ni Kendred na mag-hospital. hospital, Oo. napanood ko yung vlog niya. Yung binigyan ka ng napakakapal na tig 50. Oo, pero hindi ko pinansin yun. Kasi sabi ko, hintayin na muna natin si Mrs. Purihin naman ng Diyos at hallelujah talaga. Talagang ang Diyos napakabuti. Dininig niya yung desire ng puso ko na hindi ako magpapagamot, hindi ako magpapadoktor. Gagaling ako sa himala mo, Panginoon, sapagkat ang layunin ko maitaas ka, maluwalhati ka para marami manumbalik sa iyo. Kasi pagpasok ko pa lang dito, pansin ko maganda yung aura mo eh. Tapos parang parang napakaliksim mo. Yun ang una napansin ko sa'yo, hindi tulad nung dati na unang dalaw ko na napakatamlay mo na halos hindi ka makakilos. Hindi. Tipid ako magsalita, hindi ko kaya magsalita. Ngayon ay napansin ko hindi tulad nung dati. Himala ng Diyos to, Brad. Hindi ito himala na kung sino man. Ito ginawa ng Diyos para ipakita ng Diyos na ako'y buhay pa. Maaaring baka may plano ng Diyos na gamitin niya pa ako sa kanyang gawain. Kasi sa totoo lang hindi basta-basta yung binigay niya sa na pagsubok, di ba? Ay, grabe. Hindi basta-basta yung ngayon Kami na dalawa. sakit mo, sakit ni
Mrs. Paas, pinagsabay niya. Tapos ito pang malungkot, may sakit na kami, nababas pa kami. Huwag mo nang Dahil sa pansinin. bahay na yan. Huwag mo nang pansinin kasi may mga tao na hindi sila masaya, na nakikita nila yung kapwa nila na Sabi ko, maangat. paano kaya kung sa kanila mangyari yung sakit na nangyari sa amin ni Mrs. Mm. Alam mo kung ako lang ay mahina at kami ni Mrs. Sa pangyayaring ito sa akin, baka nagpatiwakal na ako, parang hirap. Walang taong nagka-cancel na hindi nadismaya. Mm. Pero ako, ang pinaninindigan ko nung magpuna, na-discourage ako, syempre kahit sino naman eh. Pero bigla ako napayapa nung magbasa ako ng Bible, nabasa ko yung Isaiah 55 verse 8 na your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Pinangawakan ko yun. Na ang kaparaanan ng tao, iba sa kaparaanan ng Diyos. Mm. At yun nga, kahit ako, kahit ito ngayon nga, hindi ko kaya ipaliwanag, ba't ako nagkaganito eh. Mm. Kasi siya yung nagdala sa atin dito, 'di ba, sa mundo. Siya rin yung may karapatan na pwedeng bawiin yung buhay mo. Hindi mo alam kung kailan, Oo. 'di ba? Sabi ko nga, aanin mo yung pera, kahit gaano karami pera mo. Pero na, Wala rin sa isa lahat. ito nga time na yun, Mm. kaya Mm. halos 5 beses na kasi yun eh. Kaya nga nag-ano kung kunang ko na ng video. Kasi nung mga nakaraan, di man ako mag-video talaga. Mm. Sabi ko po na nga ng video eh. Siyempre na ano ko, sakaling ko rin naman si Lord. Mayroon nga kayo nakikita Tama. ano. Pero isang beses lang yun nakunan ko, pero 5 beses na. Mm. Tapos sabi ko, ay naku, kukunin na talaga yata si agong po ng ano ni Lord. Tapos na nga nung sa seminar na natutunan ko na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kaya yun, sabi ko yung spirit of death, lumabas ka, lumayas ka sa katawan ni Brother Paz, ni aking asawa, sa pangalan ni Jesus. Tigang review ko nun kasi wala na, hindi na niya nahabol na hininga niya eh. Kaya iyakan na nga kami. Tapos sabi niya, tawagan mo si Girlie, kapatid niya, yung kuya niya, nakontak man namin. Tapos yun, nakita nga niya, iyak na sila. Sabi, saan ko tao sa kanya. Yung umuwi dito, kaalis lang ng isang araw. Si Girlie galing Australia. Tourist man lang yun doon, pero taga Mindoro. Yun ang inuwian namin sa Mindoro. Tapos sabi niya, saan ko, hintayin mo naman ako, mapunta pa nga ako dyan, huwag ka munang malis. Sabi na, pupunta ako dyan, hintayin mo ako, gusto ko buhay ka, dumating ako dyan. Sabi niya. Iyak siyang iyak doon sa linya. Pati kaming tatlo. Yakap na namin. Kasi talaga nakikita ko na. Parang bibigay na siya. Yung mata niya natas na. Sabi ko, huwag ka bumigit, huwag ka bumigit. Tapos yung hininga niya talaga. Sabi ko, Naghahabol. nakakaano baga. Parang yung tatay ko nung sa ospital. Tapos sige na nang pray ko nun. Hindi pa rin ako nang Lord. Nung umalis ang uya kong bahay, kapatid ko nagbantay na malayo ko, wala na. Pero ang hirap Diba pag ganyan. Yung dying ka, habol mo hininga mo. Parang ginugo mo yung pinipiga. Habol mo hininga mo na wala ka sa sarili. Yun ang naramdaman ko ng mga araw na yun. Parang yung utak natin parang Wala na ka nang naisip. Hindi mo na naiisip yung nasa paligid mo eh. Wala ka na, alam mo lang eh. parang nabablangko ka. Oo, yung gano'n, parang alam mo, parang Hindi Ko- na kayo. humihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan. Parang gano'n ang nararamdaman. Hindi na rin hindi ko rin alam kung mamamatay ang tao, alin ang unang ihinto, yung puso ba o yung utak natin. Sa na-experience ko, wala na akong naisip eh. Parang nabablangko. Parang wala na rin akong naririnig. Ang alam ko parang nag-aagaw buhay na lang ako, gano'n nararamdaman. Yung dibdib niya ginaganyan ko, parang natigil na nga yung pintig ng niya, yung pintig ng puso niya. Kasi nga yun, gumaganyan na. Sabi ko, wag mo na kami iwan. Sabi ko, sige, wag mo na kami iwan. Sabi, nag-aaral pa ang 2 bata, makaping mawiya si Pinying. Bigyan sabi kong ganun. Tapos nga nag-rebuke na ako, spirit of death, lumaya sa katawan ni Brother Jojo, aking asawa. Yun. Wawa ng Diyos. Maya nag-normal ulit yung hininga niya. Ito na lang pa. Thank you, Lord. Ito na huling tanong ko kay Brother Paas kasi si Brother Paas natin ay siya, isang pastor.
Dumating ba yung time pa, Brother Paas, na parang sinisi mo yung Panginoon na nagkaroon ka ng ganyan na karamdaman? Ha? Dumating yung time na sinisi mo yung Diyos? Hindi. Hindi ko dapat sisihin ng Diyos kasi tayo naman ang may negligence eh. Mm-mm. Hindi naman kasalanan ng Diyos yung sakit natin eh. Kasi nung kabataan ko, matako ako sa bisyo eh. Mm-mm. Matako sa alak, matako sa sigarilyo. Lahat ng bisyo na sa akin. Kaya siguro parang inani ko lang yung mga nakaraan kong buhay. Mm. Kaya hindi ko masisisi ang Diyos. Lalo nga ako kumapit sa Diyos dahil ganito ng kalagayan ko eh. Mm-mm. Kaya salamat sa Diyos. May payo ka sa mga kababayan natin na nanonood, mga kabataan. Ano yung pwede mo maipayo at pwede nilang maging tawag dito, maging aral sa kanila? Pinaka-best thing yan na habang tayo nabubuhay pa, magbalik loob na tayo sa Panginoon, paggamit tayo sa Kanyang kaharian. At kung maaari, wag na magsubok ng bisyo. Mm. Kasi ang bisyo naman, wala namang pinanganak na may subong alak sa bunganga eh. Mm. At wala rin pinanganak na may subong sigarilyo sa bunganga. Yan na may nagsimula yan sa patikim-tikim. Sabi nga ng kanta eh. Yung Nagsimula sa patikim-tikim. yung lak-lak ng Ang kanta. bisyo'y lumalim. Totoo naman eh. Alam mo kung bakit naman natutong tumikim ang tao. Kaibigan, nagmagandang loob, inalok ka, Mm-mm. tinanggap mo, hanggang di mo na malayan, Nalulung ka na. nalulong ka na pala. Noon patikim-tikim lang. Hanggang ang bisyo lumalim. Mm. Kung maaari, limitan or iwasan na lang. Okay lang naman na alam nyo sa atin kasi kapag tayo mga teenager life pa, hindi naman naiwasan yun, maranasan mo yung bisyo eh. Andyan yung bisyo. Kasi nasa Bible man yan, sabi man ng Bible, ipinatulot ng Diyos na tayo maging alipin ng kasalanan upang mabatid niya na ang kahabagan ng Diyos. Mm-mm. Roma 11:32. Ibig sabihin, may kapahintulutan ang Diyos na tayo maging alipin kasi may free will kasi tayo. Kaya yung tayo nagiging alipin kasi di natin alam yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sa mga kabataan, alam nyo, best way, makinig kayo sa magulang nyo, mag-aral kayo, mangarap kayo, libre, walang bayad. Huwag kayo makikibarkada na alam nyo bad influence. Walang idudulot na maganda ang bisyo sa buhay ng tao. Yun lang. Yan. Manalig kayo sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay banal. Kahit tayo hindi tapat, nananatiling tapat ang Diyos. Yun lang. Yan, salamat kay Brother Paas sa pagpapaunlak muli na ma-interview natin at saka kay Mrs. Paas. At may iabot akong ito ay galing sa sponsor ko na mababait. Yung kape niya. Galing ito kay Ma'am Horbin. Oo. Dati na ito nagpadala sa iyo. Padala na nga yun sa Nagpadala dati ng 8,000 si Ma'am Horbin TV Vlog. Padala siya ng 5,000. Salamat sa buhay niya. Hindi siya nagsasawa na tumulong kasi nakita, alam mo 'di ba, ito yung patuloy sa ano. Oo, yun nga. Tapos yung time na yun, yung time na pinag-pray mo siya na may sakit din siya. Oo, pinipuli ko ngayon na sa operation niya. Purihin ng Diyos, nag-success naman ano. Oh, ngayon tignan mo, malakas si Ma'am, tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong Oo. sa mga pabahay at May purpose ang Diyos sa buhay niya. hindi lang pabahay ang kanyang hindi lang pabahay ang kanyang tinutulong. Oh, Nagpapapiding ito sa papapiding to sa Baguio. praise Ang God. nag-ano yung kanyang kuya. Padala siya ng 5,000, tanggapin mo ito, Brother Paas, pagmamahal ni Ma'am Horbin TV Vlog. Ma'am Morbin TV, marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Allow me to pray for you na i-bless ka ni Lord through this money na ibinigay mo. Amang sumasalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa blessing nito na ipinagkaloob ni Orben TV. Patuloy mo siyang pagpalain, palakasin. Maranasan niya ang pabor na galing sa iyo at pabor ng tao. Ilayo mo siya sa mga sakit karamdaman, pagpalain mo ang kanyang YouTube channel, ikaw magdala ng maraming viewers at subscriber sa pamamagitan ng kanyang generosity. Ingatan mo siya at gabayan at ibalik mo sa kanya ito ng siksik bibli gumabaw na higit pa sa kanyang inaasal. Katulad ng pangako mo sa Genesis 12 verse 3, those who bless you, I will bless. Those who curse, I will curse. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. At bukod pa dyan, may isa pang
sponsor po din na nagpadala ng 5,000. Grabe, salamat. Maraming salamat kay Ate Yoli. Yuli. Nagbigay na rin yata Grabe yung mga sponsor natin, nagbigay, di ba? Kung sila, tumutulong sila sa babahay, tapos sa mga iba pa, tapos sa'yo, hindi rin sila nagdalawang isip na magpadala ng tulong at syempre maraming salamat ako yung kanilang Naging katiwala. naging daan para maiabot ko to sa'yo. Tanggapin mo, Brother Paz. Salamat. Alam mo, yun naman ang puhunan natin ng mga vlogger eh. Tiwala Tiwala nila. kasi, alam mo, pag ang tiwala nasira, wala ka ng pagmamalaki. Sige, pag-pray din natin si Galing kay Ate Yuli. Ate Yuli yan. Panginoon, batid mo ang laman ng puso ni Ate Yuli na nagpala sa iyong lingkod. Dalangin ko po, ikaw pong manguna sa kanyang buhay. Patunayan mo sa kanya na ikaw ay Diyos na nagpapala. Ikaw ay Diyos na tapat. Ano man ang kanyang kahilingan sa kanyang buhay, mangyari po ang kalooban mo sa buhay niya. Maranasan din po niya ang pabor na galing sa iyo at ang pabor ng tao. Gaya din sa buhay po ni Sam Ashley na ginamit mo, i-bless mo ang channel niya. Ikaw po magdala ng maraming viewers and subscribers sa kanyang katapatan na napagtitiwalaan sa mga bagay na mahirap po ipagkatiwala sa mga tao when it comes money. Pero nasubok po ang kanyang kakayanan through this Lord. Bless him upon blessing in Jesus' name. Amen. Salamat po sa Yung kay Tama-tama pupunta kami ng SM. Bibili ako ng gamot, Ayan, bibili ako ng gatas, yung sakto. bibili ako ng Acai Berry kasi yung Acai Berry nakaigi rin sa akin. Maraming Salamat, salamat, Brother Paz. Kung maaari lang, ayaw ko sanang mag-vlog para hindi na mapanood malungkot yung mga ibang viewers. Ito naman yung way natin para makita ng mga sponsor natin kung nila kung ano na yung pinagbago mo. Tulad ngayon, matutuwa sila kasi ngayon kita ko ang lakas mo. Purihin ang Diyos. Ito, purihin. ano lang sana magtuloy-tuloy at kung ano yung bawal ay bawal na, wag mo Oo, nang Hindi na tama ka dyan. wag mo nang, kasi minsan talaga ganyan, mayroong parang naglilihi din. Minsan kahit bawal, ay tingin ka na kahit kunti. Oo nga, kung minsan natatakaw talaga. Tatakaw ka sa mga dating kinakain mo. Pero Yung titikim ka lang isang kutsara, alam mo naman na makakasama sa'yo. Sige, salamat kay Brother Paz tsaka kay... Malis, pagkakape pa tayo. Sige, magkape ako. Salamat. Salamat. Sige, salamat. Mga kalingap at mga kasama, na bisita na natin si Brother Paz. At naibigay na po natin yung pagmamahal na galing kay Ma'am Horbin TV Vlog at kay Ate Yoli. Yan, si Lord na po yung bahala na magbalik po sa inyo siksik liglig at umapaw po na biyaya. Yan, sama-sama po tayo mga kalingap, mga kasama na ipagpray po natin si Brother Paz na gumaling na po siya at makabalik kay Kuya Bal, kasi isa sa pinakauna na stop ni Kuya Bal. Alam ko naman na kakaloobin ng Diyos na si Brother Paz ay makabalik uli sa kanyang trabaho bilang stop ni Kuya Bal. Pagpray ko din na yung kanyang misis na gumaling na rin sa kanyang karamdaman. Yan, mga kalingap, suportahan po natin ang ating Kuya Bal, ang ating founder. Suportahan po natin bawat upload niya, si Kalingap Rab, Ate Edna, buong Team Kalingap. Suportahan po natin lahat, lalong-lalo na sa mga kasama po natin na patuloy yung kanilang ginagawa na pagtulong sa ating mga kababayan. At yan, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Sa mga susunod, pag may magpadala, ay muli po natin na bibistahin si Brother Paz. At pag sumahod din po tayo sa next na sahod natin, bibigay din tayo kay Brother Paz ng tulong para mayroon siyang pambili ng gatas o pagkain na gusto niyang bilhin. Yan, muli maraming salamat sa mga minamahal po natin mga sponsors. Yan, kay Ate Nelly, maraming salamat. Kay Ma'am Horbin TV Vlog, kay Mami Marie and Kuya Trophy, kay Kuya Ruli at Ate Marilyn, maraming salamat sa ating mga anonymous sponsor, kay Ate Arlene Unil, kay Ate Nancy Lim, lahat ng nagpapabot ng tulong sa ating channel. Maraming salamat, God bless at mabuhay po tayong lahat.